Dating bagyong Kaloy, kinonsider na rin bilang low pressure area ni Pag-asa. Pero nanatili pa rin high probability ang aktibo nito sa silangan ng Visayas. Inasahan na makakaranas ng mga ilang pag-ulan pa rin ng Southeastern Luzon at Eastern Visayas dahil sa outer rim ng trough nitong si dating bagyong Kaloy. So balik uli siya sa pagiging 93W. Pero may bago muli tayong low pressure area na nasa high chance of probability kagad na halos dating si 95W din ito. Tuluyan ba itong lalakas? Alamin. Bagamat mas uulanin at magiging maulap pa rin ang Eastern Visayas dahil sa outer trough ni dating bagyong si Kaloy na ngayon ay low pressure area na lamang. Ganon din ang mararanasan ng mga taga-Eastern Mindanao at West portions na makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Pero mula sa South Luzon at hanggang sa buong North Luzon, despite na maulap sa North Luzon, magiging maaraw pa rin at maalinsangan ang maghapon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, May 12, 2026. Ang oras sa ating Boss Mike may maga ay alas 11:23 na ng umaga. Patuloy pa rin tayo makakaranas ng tuloy-tuloy na maalinsangang panahon dito sa Metro Manila at South Luzon na bagamat sa bandang North Luzon magiging partly cloudy at sa mostly cloudy tayo. Pero asahan pa rin ang mataas na heat index at grabe pa rin ang magiging alinsangan natin lalo na sa mga ng Dagupan o Pangasinan at Central Luzon, especially sa bahagi po ng Tala. Patuloy pa rin na magkakaroon ng trough at mga ilang localized thunderstorms sa silangang bahagi po ng Eastern Samar dahil naman sa presensya ng outer rain trough ni dating bagyong si Kaloy nga po na naging low pressure area niya. Gaya nating sinabi kahapon, susunod na po yan si Pag-asa once na nag-meet na po yung 8-hour period natin sa oras sa Pilipinas. Kasi nauna po yung UTC time na nagde-declare ng degrading ng bagyo. So marami kasing nagtataka, bakit kay Pag-asa tropical depression pa rin, sa'yo low pressure area na? Kasi nga po, pinapaliwanag na natin, so many times, magkaiba po ang oras na ginagamit ng mga iba't ibang weather agencies gaya ng Joint Typhoon Weather Center at iba pang mga infirmaries sa may bandang Hawaii po at ilang mga weather agencies sa ibang bansa po. Universal time coordinates kasi ang gamit, kaya expected po talaga na minsan nag-a-ahead ang UTC time kapag off-peak at during naman sa peak natin ay above naman o mas ahead po yung oras ng 8 oras kasi ahead tayo ng 8 hours sa UTC time. Kaya pagka mapapansin nyo, kapag tumingin kayo sa Joint Typhoon Weather Center, halimbawa, ang kanilang report sa tropical cyclones na sa tropical depression na lamang, expected kay Pag-asa yan ay nasa tropical storm pa rin yan. Then antayin nyo na lamang after pumasok yung 8-hour period, doon pa lamang susunod yan sa same ng category ng iba't ibang weather agency sa ibang bansa. So yun po ilang beses na natin pinapaliwanag yan. At sa ating lightning detection system, so far, kung sisilipin natin, may mga ilang pagkulog at pagkilat, dalawa, pero usually ay kani-kanina sa mga bandang Eastern Visayas at bandang Mindanao. Ayan, may kasalukuyang pagkidlat po ngayon yan. So far ay malayo naman pa rin sa amin sa Caloocan ng mga pagkulog, hindi pa masyado ramdam dito yung mga localized thunderstorms. Usually mga third week pa talaga ng May hanggang sa pumasok po yung transitioning ng tag-ulan natin. Next month, doon pa lamang unti-unti tayo magkakaroon ng localized thunderstorms dito sa Caloocan. So patuloy pa rin ang grabing maalinsangan at sa ating current conditions, overcast gloomy haze pa rin tayo at few clouds at asahan natin ang patuloy na matinding init ang alinsangan natin dito sa Metro Manila. Sa labas temperature na naitala na weather station kaninang 5:16 AM, pinakamababa pa rin ang 28.5 degrees Celsius sa amin sa Caloocan. Kahapon ng kaninang madaling araw 5:16 AM at kinabukasan kahapon naman within 24 hours ay nakapag-record kami ng highest of 36.5 degrees Celsius. Grabe pa rin ang alinsangan at init na panahon
dito sa amin since 3:15 PM kahapon nag-peak. Well, pinakamataas pa rin ang aming heat index, umabot ng 52.8, halos abutin yung huling pinaka-highest heat index namin na 52.9 degrees Celsius. Kahapon, no, 52.8. So, halos pumantay siya dun sa huling highest record namin na heat index. So, mararamdaman pa rin natin yung ganong katinding heat index ha. So, asahan natin matindi ang outside air temperature natin. At wala sa ating kasalukuyang instrumentation reading ng heat index na sa 46.8 degrees Celsius na kagad na danger sa amin sa Caloocan as of 10:23 AM. Sa forecast, ganun din na pinapakita, 46 degrees Celsius. So, walang pinagkalayo. Sa maghapon ay aabot pa yan sa 47 degrees Celsius. Mamayang alauna daw ng hapon, ayon yan dito sa forecast namin sa Caloocan. So, grabe pa rin talaga ang init. Wala naman sa huling record kahapon sa highest heat index computed ni Pag-asa ay marami rin ang may mataas na heat index. Tingnan natin kung may mahigit sa 45 degrees Celsius. Wala, pero makita natin ang pinakamataas na na-recorded na may 45 degrees Celsius. May nakita akong 45 degrees Celsius dito eh. Ayun, nanguna ang Kamiling Tarlac na may 45 degrees Celsius. Grabe ang init. Hindi tayo nagkamali ng forecast analysis. Usually dyan sa bandang Central Luzon talaga ang grabe, ang napakatinding init ng panahon talaga. So asahan ninyo yan maghapon ha. At marami na pong mga 44 degrees Celsius, kagaya na lamang ng Lawag, Ilocos Norte, Tugigaraw, Zambales, sa Iba, San Ildefonso, sa Bulacan. Yan, karamihan 44 degrees Celsius po yan. San Jose Occidental, Mindoro, so expected po na ganyan pa rin ang kainit ang magiging panahon natin. Kasabay ng umiinit na naman ang ating politika na naman. Pero sa atin namang heat index forecast, expected ang heat index sa Tugigaraw ay nasa 47.8 degrees Celsius po. Dito, mas tataas pa daw ang forecast. Aabot pa sa 50 degrees Celsius mamayang tanghali, 12 o'clock. Dire-diretso na raw yan hanggang alas 2 ng hapon. Aabot sa 50 degrees Celsius po. So, napakadelikado po ang inyong heat index sa Tugigaraw. At sa Santiago Isabela naman, ay delikado rin, 46 degrees Celsius at pinakamataas aabot ng 48 degrees Celsius starting ngayong 12 o'clock ng tanghali, dire-diretso na yan hanggang alas 2 daw ng hapon. Grabing init sa inyo, kaya iwasan po nating mag-hydrate, uminom ng maraming tubig ha. Napakadelikado ngayon magbibilad sa ganyang kainit. At sa Dagupan, Pangasinan naman ay nasa 48 degrees Celsius which is aabot o pinakamataas na po ito sa maghapon hanggang alas 2 ng hapon daw, aabot sa 48 degrees Celsius, delikado rin. Sa Tarlac naman, Central Luzon, delikado rin, 47 degrees Celsius at papalo din sa hanggang 50 degrees Celsius ang temperatura o heat index mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So mukhang Tugigaraw at bandang Tarlac ang may pinakagrabe ang forecast ng heat index. Sa area naman ng Batangas ay nasa 46 degrees Celsius po ang ating heat index dyan. Grabe rin. Aabot din ng 47 degrees Celsius starting ngayong tanghali, 12 o'clock, hanggang alauna ng hapon. At pagdating naman sa Occidental Mindoro, asahan din natin mataas yan, pero nasa around 41 degrees Celsius, which is pinakamataas na raw sa inyo yan maghapon. Sa Puerto Princesa naman, ina-expect din natin na mataas ang heat index. 43 degrees Celsius at aabutin ng 44 degrees Celsius mamayang alas 12 hanggang alauna daw ng hapon. At sa bandang Cebu, sa Visayas, mataas din. 45 degrees Celsius daw ang pinakamataas sa inyo ngayong maghapon hanggang alauna daw ng hapon yan. Sa bahagi naman ng Mindanao, sa Davao City, dito at least hanggang halos mataas, halos magpo 40 degrees Celsius pero hanggang 39 degrees Celsius ang pinakamataas ngayong 12 o'clock hanggang alas 2 daw ng hapon. Sa Zamboanga Peninsula naman, kung titingnan natin, ay expected mataas ang heat index sa kanila compared sa Davao City which is pinakamataas ang 44 degrees Celsius ngayong 11 o'clock. So iwasan din natin magpabilad dahil halos buong bansa ay grabe ang ating peak na ng ating hot dry season o alinsangan. Pumapalo na talaga sa 50 degrees Celsius yung forecast. Kaya mag-iingat tayo mga folks. Kung itatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, in past 24 hours po ito, nangunguna sa pinakamainit ang Tugigaraw pa rin, number 1, 39.6 degrees Celsius ang highest. Pangalawa lamang ang Clark Air Base na may 37 degrees Celsius. So halos
Pumapang-apat kami sa Caloocan na may 36.2 degrees Celsius na temperatura. Pumapang-atlong Subic Bay na may 36.8 degrees Celsius na grabe ang kanilang outside end temperature. Sa lowest naman sa Baguio, 18.6 degrees Celsius, bahagyang mataas ng konti pero pinaka-lowest na yan. At sa Inulan naman, ang Gian Eastern Samar, meron silang total of 33 millimeters na total rainfall. So nagkaroon po ng pag-ulan dyan. Gaya nga po na sinabi natin, uulanin talaga dyan dahil nga po may remnants o trough nitong si dating bagyong Kaloy na low pressure area na ngayong araw. Sustained wind naman ay ang Dagupan na may 13.9 km per hour na maximum highest average wind speed. Diretso agad tayo sa ating outside humidity na may 67%. Medyo pa-drier na naman. Bumubawa ito ng 9% since last hour. Mababang atmospheric pressure natin at 1,005 hectopascals and steady ito since last hour. Sa ating sea level ngayon, kasalukuyang low tide po tayo ngayon. So mababa ang sea level pero expected hanggang 0.8 meters po o 1 meter ang itataas dyan sa susunod na high tide niya ha. So ingat po, usually mga bandang hapon po yan o bandang gabi, kaya mag-iingat po lalo na sa mga papalot at lalo kasabay pa ang grabing init ng panahon. Sa atin namang air quality, so far mukhang tuloy-tuloy po na magandang ating air quality niya. Ibig sabihin lamang mukhang okay na po yung Nabotas landfill, napatila na daw dahil lumabas na po sa balita. So good news po yan kung sakali at inaasahan natin mababa ang aming air quality o good ang ating magiging air quality ngayon base na rin sa aking reading ng aparato sa Caloocan. Sa ating almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 5:28 AM at lulubog po ito mamayang 6:15 PM. At sa ating moonrise and moonset, palubog pa lamang po ang haring araw ang ating moon at 31 degree elevation, waning crescent po ito at 25% illuminated. Mag-moonset pa po ito mamayang 1:51 PM at kinabukasan na ng 2:19 AM naman ito mag-moonrise. At sa ating local weather outlook para ngayong Tuesday and Wednesday, patuloy daw tayo magiging maulap pero mababa ang tsansa ng pag-ulan. Very isolated o napakaliit ang tsansa. Bukas ng Wednesday, ganun din daw pero at least may 19 to 20% chance daw na ulanin. Manatiling mababa pa rin ito mga folks. So magdala po ng payong para sa tinding sikat ng araw pa rin. Expected, mukhang tuloy-tuloy pa rin tayo na magiging maaraw hanggang this week po. Highest and lowest na pressure expected maglalaro 36 degrees Celsius and lowest na pressure expected ay nasa 28 degrees Celsius. At ayon sa ating local weather advisory mula kaninang madaling araw ito kay Pag-asa, low pressure na po itong si Kaloy ayon kay Pag-asa. Namataan ito sa layong 690 km east of Katarman, Northern Samar na. So halos nag-stay put siya kaninang madaling araw dyan po. So since low pressure area na lamang to, nagre-remnant lang, hindi na nila ma-further ang report dahil expected nga po malulusaw na lamang siya anytime. Nagkakaroon lang siya ng medyo pagbagal sa kanyang ikinikilos pahilagang kanluran dahil nga po sa merong reach of high pressure area dyan sa taas. Nahaharangan tuloy yung dinadaanan ng bagyo. So medyo tumatambay muna siya o medyo pumipirmi muna siya sa may bandang Eastern Visayas area. At bukas po, inaasahan din natin na magiging highest and lowest pressure natin starting bukas, 36 degrees Celsius po at lowest na pressure expected ay nasa 28 degrees Celsius. So balik tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita natin halos sa partly cloudy pa rin ang iila sa buong Northern Luzon. Magiging partly cloudy and some mostly cloudy tayo sa maghapon. Pero patuloy pa rin ang hot humid sa buong Northern Luzon hanggang Central Luzon po. Kaya grabe ang taas ng heat index ngayon dyan. Huwag masyadong magbilad ng direkta, magdala po ng payong. Na expected po sa maghapon ay patuloy pa rin tayo makakaranas ng maalinsangan na panahon sa maghapon po yan. Hanggang na yan, kasama na yan ang Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, hanggang bandang Bicol Region at Mimaropa area. Siyempre damay ang ilang mga maliliit nating isla dyan sa South Luzon, mula Marinduque, Romblon at Burias Island at Masbate. Pagdating ng Visayas, dito magkakaroon pa rin ng mas maulap na yung papawirin sa Eastern Samar dahil nga po sa trough ni dating bagyong Kaloy po. Ito po yung orthotrough niya. Ito po yung pinakasentro ni dating bagyong Kaloy na natili pa rin may sirkulasyon at umaabot po yung surface niya din sa may bandang Eastern Samar. Kaya nakakaranas ng maulap na yung papawirin dyan at asahan din ang mga maliitan at katamtamang isolated rain showers hanggang bandang Leyte po yan. So medyo good thing, at least medyo magiging makulimlim. Umaabot din sa bandang Cebu yung maulap na panahon hanggang Bohol. So expected na magiging makulimlim type, very isolated ang mga pagkulog at pagkidat na may mga
mahihina at katamtamang pag-ulan ang naka-forecast. Pagdating sa may bandang Panay Island at Negros Region, at mas maaraw kayo ngayong araw. Yan, halos partly cloudy lang tayo dyan. Patuloy din kayo magiging hot humid na panahon ngayong araw. Pagdating naman sa Mindanao, magiging maulap din at may mga kalat-kalat na pag-ulan. Ang ilang bahagi nga po dito sa Mindanao, Surigao del Norte at Caraga area, kasama na ang Butuan sa Agusan del Norte, pababa na yung Agusan del Sur. Pero the rest ng Eastern Mindanao, magiging maulap po tayo katamtaman ng panahon, pero magiging maaraw din sa maghapon. Mula sa buong Davao Region at Sorsogon area, dito magiging maulap tayo at may mga isolated rain showers. May mga ilang clustered heavy rain sa may bandang Sultan Kudarat, so medyo good thing po yan hanggang South Cotabato. Very isolated lang din at mahihina at katamtamang pag-ulan ang iiral. Kabilang na ang bahagi ng Lanao del Sur at patawid niyan dito sa may bandang Zamboanga del Sur o sa buong Zamboanga Sibugay. Medyo makakaranas po kayo ng mga ilang light to some moderate rain showers ngayong araw, pero generally magiging maaraw pa rin sa buong northern part ng Zamboanga Peninsula. Yan, medyo maaraw at northern Mindanao at the rest ng bandang Lanao region magiging katamtaman ng panahon, maaraw at hot humid din ang maghapon po. So very minimal lamang na magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa iba't ibang bahagi naman sa most especially Eastern Visayas nga po, Western Mindanao at eastern part ng Mindanao. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. So may bago na naman tayong invest low pressure area. Halos pong malit lamang ito kay dating 95W na na-dissolve nga po kahapon. So pinalitan agad siya ng bagong invest at nakatawid na ito ng Yap Island. So halos malapit nito sa boundary ng Philippine Area of Responsibility. As of 8 o'clock AM, ang sentro nitong si 96W, 96W. Nasa layong 1,436 km east ng Siargao Island ng Surigao del Norte po. Yan. At itong naging low pressure na nga po, itong si dating Bagyong Kaloy, kung ang reference point natin ang northeastern Samar. Yan. So, ang layo nito ay nasa 413 km east ito ng northern Samar. So, mapapansin po natin, halos nandyan lang pumirmi itong si 93W o 05. Balik siya sa international name na hagupit since naging low pressure area ito. At itong bagong binabantay natin na halos ito lang din yung dating remnant ni 95W. Mukhang papasok ito ng Philippine Area of Responsibility sa loob ng 48-hour period kung magtutuloy-tuloy po yung kanyang pananatili na organized circulation. At since nasa high chance po ang probability niya na magiging isang ganap na bagyo, so babantayin po natin ito mga folks dahil sa pagiging organized ng kanyang circulation kahit papano. Nagkakaroon siya ng upward low, hindi kagaya nung 95W pa siya. Kaya na-dissolve siya kahapon na pinalitan kagad ni 96W. So tingnan natin kung magkakaroon ng nourishment at organized development itong si 96W na kung sakali maaring maging isang aktibong low pressure area. Sa ngayon, under tropical wave pa ang observation sa kanya, pero inoobserbahan pa rin siya dahil maaring magbago yung central air pressure niya from 1,007 hectopascals. Wala pang masyadong initial ng pagbabago sa kanyang wind speed, so hindi muna natin further na bibigyan ng detalye sa ngayon itong si 96W. The anytime possibility naman yan na ma-dissolve din anytime o sa susunod na 48 oras. Sa ngayon, nagkakaroon lang siya ng medyo moderate to high probability na mag-isang active low pressure area, kaya patuloy natin itong bamantahin mga folks. Samantalang itong si dating Bagyong Kaloy, tuloy-tuloy na po talaga ang paghina niya. At binitawan na rin ng mga ilang forecast itong si dating Bagyong Kaloy. So most probably magdadala na lamang ito ng mga maulap at maulang panahon sa Eastern Visayas at Mindanao area itong si dating Bagyong Kaloy. Ito naman si 96W, makikita niyo po na medyo nag-organize yung kanyang upward low. So hindi natin pwedeng i-ruled out na hindi ito tuloy-tuloy na magiging active low pressure area. Depende na lamang sa horizontal steering environment niya kung pahihinain to ng husto bago kumilos ito pakanluran. So malalaman na lang po natin yan sa mga susunod na araw. So far, walang latest sa tropical cyclone intensity forecast para kay dating Bagyong Kaloy dahil naging low pressure area na lamang po ito. So less likely ay o-observe tayo sa dalawang low pressure area at invest na nakikita natin dito sa pinaka-monitoring natin. Antay po tayo within 40 to 55 hour period pa kung magkakaroon ng next progress itong si 96W.
So mula naman sa ating tropical cyclone assessment monitoring, so makikita natin dito nagkaroon ng bagong circulation itong si 96W. Pero kung tutusin, yan ay yung remnant ni 95W na kalaunan kahapon ay na-dissolve na. So nagbago na naman ng bagong code dahil nga po nagkaroon ng konting convectivity ngayong araw. Kaya itinaas as 96W po. Ito po yung si Kaloy, makikita natin halos pipirmin na lamang siya hanggang sa unti-unti na pong magiging remnant low na lamang at halos tropical wave na lamang po itong si dating bagyong Kaloy. Halos walang masyadong strike probability niya, which is pumasok nga po yung at least 10 to 20% na magkakaroon ng strike probability sa may bandang southeastern Luzon o eastern Visayas area. So naramdaman natin walang masyadong nag-i-impact, di ba? Gaya na ating sinasabi nung nakaraan pa, at kaya walang masamang magiging impact itong si bagyong Kaloy po. Kahit na nung una ay lumakas ito as tropical storm nung nakarang araw. Kaya ngayon, tututukan naman natin yung bagong binabantayang C96W dahil posibleng makapasok pa ito ng Philippine Area of Responsibility. So mag-a-update po tayo mga folks. Ito po yung mean sea level pressure ni dating bagyong Kaloy. Naging surface top na lamang or tropical wave. Pero halos hindi pa masyado pansinin si 96W. Sa strike probability ay halos hindi nakikitaan yung kasunod na ni C96W. So posibleng mag-dissolve din na naman o mag-dissolve din kagad itong C96W. Yan, wala kasing latest output para kay 96W sa ngayon. Ayan o. So halos wala. At mula rito halos hindi masyado significant ang development ni 96 sa ngayon o ni 96W sa ngayon. Kaya hindi pa natin masasabi kung magtutuloy-tuloy na magiging active low pressure area itong C96W. Ang maliwanag lamang at least may 20% na posibleng may babuo muli between May 13 hanggang May 19 po. Kaya tingnan natin dahil pagdating po ng May 20 hanggang May 26 po, dito magsisimula pa lamang yung transition from hot dry season to tag-ulan season. Ay merong possible na may 60% na may mabubuo na bago magpalit ang month ng May. So abang-abang po muna tayo at obserbahan muna natin. Ayan, medyo mahina pa po yung significance ng development sa ngayon. So ganon din dito sa ating tropical cyclone strike probability, halos mababa lamang yung development ni 96W, halos sa remnant low na lamang din po. So tingnan po natin, mag-update tayo time to time. At mula naman sa computer models, halos hindi masyadong halata itong si 96W na maaring maging active low pressure area. So mapapansin natin. At gaya nga po na sinasabi natin, within 4 days wala tayong ini-expect na magkakaroon ng active low pressure area. Although tinaas ng ating TC sector itong binamantayang remnant low dito sa may bandang malapit sa YAP, itong si 96W, which is itinaas agad ngayong araw. Kay ECMWF naman, halos hindi halata itong C96W, so wala talagang masyado pang positive na development itong C96W. Samantalang si Kaloy, halos tropical wave na lamang at biglang mahahalo na lamang siya dito sa may bandang kaulapan or natuyo na lamang dahil hindi niya nakayaanan ang subtropical ridge na nagpapahina sa development ni dating bagyong Kaloy. So wala tayong pinaka-latest nito so far na magiging aktibong bagyo itong si 96W. So obserbahan pa natin yan within 48-hour period. Samantala sa ulat lindol, makikita natin na halos wala tayong malalakas na pagyanig, although kahapon po ng hapon nagkaroon ng mga ilang maliliitang mga paglilindol, usually mga magnitude 3 o something to magnitude 4. Pero ngayong araw wala tayong bagong malalakas na mga pagyanig so far. So diretso agad tayo sa data feed ni PBOX. Kung meron tayong magnitude 4 mula kanina madaling araw, so far wala po, pero marami na rin kagad ang registered na mga paglindol so far. Yan hanggang 10:56 AM ngayong umaga. Yan. Bagamat walang magnitude 4, so bilangin kagad natin yung total earthquake natin ngayong araw. Kung aabot na ba sa more than 300 o 400 ang total earthquakes natin. Well, since ngayong May ay magkakalahating buwan pa lamang naman tayo, so asahan natin marami pang pagkakataon na madadagdagan ang total na earthquakes. Sa ngayon, as of month of May, ang total earthquakes natin ay nasa 359 total earthquakes na tayo. 341 dito sa magnitude 2.0 pataas, 16 sa magnitude 4, at nanatiling iisa ang ating magnitude 5 range at magnitude 6.0 range to magnitude 7 range.
So wala pa ring halos changes o pagdami ng clustered earthquake, pero malinaw lamang sa may bandang paligid po kasama ang Metro Manila or paligid ng Batangas, at least 41 clustered earthquakes na tayo dyan, at 56 naman sa extreme Northern Luzon. Then 72 sa may bandang Eastern Mindanao, kaya ingat po sa mga kababayan natin, lalo na't grabe pong init. Maring magkaroon ng anytime na bigla ang ruptured ng ating subduction plates or tectonic plates. Dahil kung mapapansin natin, halos nagbi-build up po yung pressure dito sa Northeastern Luzon at dito sa may bandang Eastern Mindanao area. Medyo napapansin natin, nagbi-build up na naman yung matinding pressure dyan. So, yun po sa ngayon, nasa 359 na po yung total earthquakes natin, mga folks. At narito naman natin tinidate the weather forecast para sa araw ng Martes, May 12, 2026. Hello. At hanggang dito lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, May 12, 2026. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye nyo gusto malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghali na sa ating report. Expected pa rin na grabe ang magiging alinsangan pa rin natin sa Metro Manila. So sa mga lalabas ngayon, magdala po ng payong at uminom ng maraming tubig dahil grabe po talaga nakakapanghina ang tinding init ng panahon pa rin natin ha. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.